Ito. Ano ito? Coca-Cola na banyagang tubig. Nagbibigay ng sigla at nagpapahaba ng buhay. 100 layang ng pilak. Boat. Lumayo ka. Ganito lang kaliit na bagay. Bakit ang mahal nito? Si Zhao. Hindi ba't malinaw na niloloko mo kami? Buksan mo ang isang lata para matikman ng lahat. Ginoo. Libre, tikman mo ito. Kung natatakot kang uminom, pwede mo rin ipasa sa iba. Ang tubig na ito ay tila galing sa langit. Napakagandang tubig, talagang napakaganda. Ginoong Zhu, ako na ang bahala sa tubig na ito. Kahit gaano karami, kukunin ko lahat. Pasensya na. Isang lata lang ang pinapayagan sa bawat tao. Gusto ko rin ng isang lata. Saan niya nakuha ang mga ito? Ang pintuan ng lungsod ay binabantayan ng 12 oras. Kahit langaw ay hindi makakalusot. Ginoo San, hindi ko po alam. Yung mga bagay na yon ay parang nahulog mula sa langit. Siguradong may nakinabang. Ipinuslit na ipinasok. Sino ba talaga itong Zhu Yuan? 29 taong gulang. Pagsisikap ng todo. 5 taon bilang regional manager ng fast-moving consumer goods. Isang salita mula sa direktor. Kumuha ng mga gamit at umalis. Walang paliwanag na ibinigay. Ngayon, wala na ring alak. Naalala ko ang tatay habang siya ay buhay pa. May ilang garapon ng magagandang alak na tinago sa cellar. Ano ito? Dito ako nanirahan ng higit sa 20 taon. Hindi ko narinig na may ibang espasyo pa sa cellar. Anong meron dito? Kahit anong mangyari, patay na ako. Anong pang matatakot pa ako? Saan ito? Ay! Sino yang nandyan, lumabas ka? Kapatid. Huwag magkamali. Dumaan lang ako. Anong baryo ka galing? Paano ka napunta dito sa malalim na gubat? Delikado to, baka may mangyari. Ako ay isang dayuhan. Naliligaw ako, maaari bang itanong, kuya, anong lugar ito? Dayuhan. Narito ang dinastyang Dayan. Lupa ng bayan ng Qingxi. Ako si Meng Tai. Isang mangangaso mula sa nayon ng Meng sa unahan. Dinastyang Dayan. Sa kasaysayan, walang ganitong dinastya. Pinal na mundo. Paralel na oras. Anuman ang mangyari. Nakapaglakbay ako sa ibang panahon. Hahaha. Tingnan mo ang iyong makinis na balat. Siguradong gutom na gutom ka na, di ba? Pumunta ka sa bahay namin para kumain. Ngayon, nakapatay ako ng isang ligaw na baboy. Masarap ito. Umupo ka lang. Ako na ang bahala sa pagkain. Kumain ka, huwag mag-atubiling. Ang pangit ng lasa nito. Ano bang klaseng karne ito? Mas masakit pa sa gamot ang pakiramdam. Hindi. Hindi masarap. Alam ko na may dumi ang karne. Pero sa baryo namin, madalas hindi pa nakakain ng karne. Ngayon, talaga namang maswerte na tayo. Hindi ito tungkol sa karne. Kuya Meng, nilagyan mo ba ng asin ang karne? Bitawan mo na. Ang pinakamagandang asin sa aming baryo. Hindi ko nga ito kayang kainin sa araw-araw. 1 kilo ay 20 sentimo. Mapait. Maasim. At may kakaibang lasa na hindi mo maipaliwanag. Ang ganitong bagay ay mas mababa pa sa mga industrial waste salt sa modernong panahon. Kuya Meng, sigurado ka ba na ito ang pinakamagandang asin dito? Ito ang presyo ng asin mula sa bahay ni Ginoong Wang sa bayan. Ganito talaga ang halaga. Kadalasan, hindi pa kami makabili ng mas magaspang. Kailangan lang namin itong nguyain. Ang produktibidad ng dinastyang Dayan. Talaga bang umabot na tayo sa ganitong kalagayan? Ang asin ay batayan ng kabuhayan. Ito ay matibay na salapi. Kung dadalhin ko ang asin, na nagkakahalaga ng 2 piso bawat pakete. Kuya Meng, bigla kong naisip na may mahalagang bagay. Kailangan kong umalis sandali. Babalik ako agad. Babalik ako sa bodega. Pupunta ako sa supermarket. Magiging mayaman ako. Hindi. Gagawin kong mabaliw ang buong dinastyang Dayan. Para sa aking mga produkto. Mas mabango ito ngayon kaysa sa mamahaling pabango. Kakatapos lang ng 1 oras. Hahaha. Talagang yayaman na tayo. Hahaha.
Nabili lang ng 2 pakete ng asin, ganito na ka-excited. May problema sa isip. Diyan sa ibang bayan, basta gusto, umalis na. Walang makakasalubong na mga bandido, di ba? Kapatid Meng, nakuha ka rin ding makabalik. Huwag nang magbubulakbol pa. Sabi mo kanina na ang pinakamagandang asin nyo ay 20 yen bawat kilo, tama ba? Tingnan mo nga kung magkano ito. Ito. Ano ito? Yelo ba? Ito ay asin. Huwag mo akong lokohin. Buhay ako ng 30 taon at hindi pa ako nakakita ng ganitong kaputing asin. Tikman mo at malalaman mo. Ito. Masarap. Sobrang sarap. Kapatid Zhou, saan galing ang asin na ito? Dalhin sa bayan. Gaano ito kahalaga? Kuya Meng, ito ay bahagi lamang ng yelo sa ibabaw. Tara, dalhin ang asin at makipagkita sa punong barangay. Ginoong punong barangay, subukan nyo ito. Ito ay asin. Asin na dinala ng kapatid na Zhou. Nabuhay ng 70 taon. Sa huli, makakain ng ganitong magandang asin. Ayos na rin. 2 piso bawat pakete ng asin. Pumaiyak ang mga matatanda sa 70. Lolo ng barangay, mayroon pa akong ganitong asin. Maaari itong ibigay ng matagal. Siguradong mas mura ito kaysa sa bahay ni Ginoong Wang. Si Ginoong Zhou ay parang isang bodhisattva na bumaba sa lupa. May pag-asa na ang aming manggagawa ng barangay. Tahimik kayo mga kababayan. Maraming asin ang darating pagkatapos nito. Ito ang regalo sa unang pagkikita. Ngunit may isang bagay. Tungkol sa asin na ito. Huwag munang ipaalam sa bayan. Kung may sinuman na nakasabi, pipigtasin ko ang kanyang leg. Walang kasalanan ang karaniwang tao. Ang taglay mong yaman ay nagdudulot ng kasalanan. Kailangan ko ng oras para magplano. Lenwe, narinig ko na sa inyong baryo. May isang dayuhang nagbebenta ng asin na parang Diyos. Isang dayuhan. Ginoo Wang. Paano ka nakarating dito? Ikaw yung banyagang tao. Ako nga. Sa Kingstone Town. Walang ibang may lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Sa mga nakaraang taon, wala na. Narinig ko na may hawak kang napakagandang asin. Ipakita mo para makita ni Wang. Malamang ay may balita si Ginoong Wang. Ngunit ang asin ko ay hindi mura. Hey! Walang bagay sa Kingstone Town na hindi ko kayang bilhin. Ilagay mo na. Nagtatrabaho ako sa negosyo ng asin at bakal sa loob ng dekada. Ang asin na parang niebe na ito. Hindi ko pa nga narinig ito. Purong alat at alat. Walang kahit anong dumi. Ang asin na ito ay mas mahalaga sa Pasko. Kung ang asin na ito ay malawakang papasok sa merkado. Isasara ko ang aking tindahan sa loob ng 3 araw. Saan galing ang asin na ito? Lihim ng negosyo. Haha. Sa bayan ng Qinshai. Ako ang batas. Ang iyong lihim ay lihim ko rin. Lumapit. Dalhin ang batang ito. Babalik sa bayan para usigin. Kukunin ang asin. Pagnanakaw. Subukan mo. Ihilig mo pa ng 1 pulgada. Baka magkaano ako. Bitawan mo si Zhou. Kung hindi, susundan ng susunod na palaso ang iyong lalamunan. Mali. Mali ang pagkakaintindi. Meng, huwag kang magalit. Paalisin sila. Paalisin. Lahat palisin. Ginoo Wang. Sa negosyo, mahalaga ang magandang ugnayan para sa kita. Ang sapilitang pagbili at pagbebenta ay hindi pa matagalan. Kailangan pa ba ang asin na ito? 50 tael ng pilak. 50 tael. Ganito lang kaliit na pakete. Hindi mahal. Narito ang 50 tael. Ingatan mo, Ginoong Zhou. Mabilis kumilos si Ginoong Wang. Ingat sa pag-uwi, hindi kita isasama. Basta, ganun na lang. Ayos lang, kailan ba ako nakaranas ng ganitong pagkatalo? Magpadala ng tao para bantayan yung si Zhou. Tingnan kung sino ang nasa likod niya. Kapatid Zhou, kanina talaga natakot akong bumagsak.
Maganda ang tira. Kalahati ng pera, hati tayo. Asin ang dinala mo. Naghihirap lang ako. Yung batang iyon. 4 yuan ang halaga kapalit ng 50 tile ng pilak. Ayon sa modernong presyo ng pilak, ito ay malaking kita. Ang Kingstone Town ay unang hakbang lamang. Sa loob ng ilang araw, magdadala ako ng mas maraming kalakal. Kukunin ko ang merkado ng asin sa Kingstone Town. May pondo na. Mas marami akong magagawa. Narito na ako sa dakilang dinastya. Hindi lang asin. Gagawin kong mabaliw ang buong Kingstone Town sa aking mga produkto. Kapatid, ano ang binebenta mo? Asin. Napakapurong asin. Baka naman dinadaya tayo ng harina. Tikman mo. Sobrang alat at purong-puro. Magkano ito bawat kilo? 20 sentimo bawat kilo. Kasing presyo ng magaspang na asin sa bahay ni Ginoong Wang. Masyadong mapait at mapait sa bahay ni Ginoong Wang. 20 na rin pa. Bakit ang magandang asin ay ibinibenta sa 20 yen? Ngayon ay nagbubukas si Zuyuan. Lahat ng pinong asin ay 20 uli ni kada kilo. Unang dumating, unang makakuha. Bigyan mo ako ng 1 kilo. Gusto ko ng 2 kilo. Huwag kayong sumingit, ako ang nauna. Lahat ng pila para sa akin. Ubos na ang asin pero may magagandang bagay pa rin. Ito ay tawag na puting asukal. Matamis. Yogurt na asukal. Mas matamis ng 10 beses kaysa yogurt na asukal. Walang anumang dumi, tikman mo. Tikman mo. Kahit ang asukal na pula ay luho na sa panahon ito. Ang asukal na ito ay isang pambihirang bagay. Magkano ang asukal na ito? Kukunin ko lahat. Hindi ito ibinibenta sa kilo. Ibinibenta ito sa layang. 2 layang na pilak. Sobrang mura. Ang paborito ng aking matandang Ginoo ay matatamis. 50 layang na lata ang inihain. Ang candy sa supermarket ay 20 yuan, ibinenta sa 50 layang na pilak. Nakuha na. Kumain ng masarap si Ginoong Meng pagkatapos magsara. Ayos lang, hahaha. Lumayo ka. Si Zhao. Ang tapang mo naman. Walang hiya, sinasalakay mo ang negosyo ko. Ano na naman ang balak gawin ni Wang Defa? Hindi ko kinikilala ang taong ito. Si Meng Tigon, umalis ka na. Ang matapang, hindi nagsisinungaling. Napatigil ang iyong asin ng aking kabuhayan. Hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon. Bayan ng Qinshi. Hindi ka makakalabas. Ipaliwanag. Ano ang gusto mong ipaliwanag? Ang iyong supply ay sa akin na. Sa hinaharap, sa akin ka lang magbibigay ng supply. Kikita ka ng 10%. Ile, 10%. Sobrang pinahalagahan kita. Sa Kingstone Town, ang dragon ay dapat nakaupo. Ang tigre ay dapat nakahiga. Walang aking pagpayag. Hindi ka makabenta ng kahit isang butil ng asin. Ako, si Zuyuan, ay hindi nagiging malambot sa negosyo. Walang kahit isang hibla mula sa aking supply na maaari mong hawakan. Ang merkado ng asin sa Kingstone Town ay akin na. Kung ayaw mo, sige lang. Tingnan natin kung sino ang mas matibay sa teritoryo mo. O ako na mas malakas sa ilog. Ay! Kung ayaw mong uminom ng alak, mapipilitan kang uminom ng mas masamang alak. Tingnan natin kung anong kaya ng apelyidong Zhu. Hindi kita papayagang makaalis sa Kingstone Town. Hindi ako Wang. Lubusang nasaktan. Baka magka-problema pa siya sa hinaharap. Hindi niya ako hahanapin. Kaya siya ang hahanapin ko. Tara, inom tayo. Pagkatapos may mas malaking negosyo pa. Si Wang Defa, isang lokal na boss. Kailangan siyang durugin gamit ang matinding paraan. Dalhin ang sandata ng modernong sibilisasyong pang-industriya na may mababang dimensyon. Parang isang mandirigmang humahadlang sa isang sasakyan. Ginoo. Binata. Mas mainam kung ihahain na ang lahat ng inumin at pagkain. Sige po. Maraming salamat, Kuya Zhu. 10 layang na pilak, kakain na ang buong baryo namin ng 1 taon. Kumain ng masagana. Marami pang ganitong araw sa hinaharap. Mayaman na tayo. Kailangan talagang gumastos. 4 na bagay ang nagbukas ng merkado. At talagang ginulo ang keso ni Wang Defa.
Hindi siya titigil. Kailangan nating pabilisin ang pagpapalawak. Magtatag ng mga kanal. Pasensya na po sa abala. Ako po si Shen Xiu, magalang po ako. May problema po ba kayo, Ginoo? Sa palengke, nakita ko po ang mga panindan nyo. Yung puting asukal, napakaganda ng kalidad, hindi ko pa po nakita. Nais ko sanang makipag-usap tungkol sa isang transaksyon. Paano po natin pag-usapan? Kulang ang koneksyon, kulang ang ugnayan. Ako naman, saktong meron. Tutulungan kitang magbenta. Hatsyan natin ang kita ng pantay. Kumikita ng walang puhunan. Ako ang magpapadala, ikaw na ang magbenta. Hatiin lang natin sa kalahati. Walang kasalanan ang taong walang masisi. Mayaman sa yaman. Walang suporta, walang daan. Ang produkto ng binata ay hindi lamang hindi mabebenta, kundi magdadala pa ng kapahamakan. Kahit na ang pamilya ko, ang Shen, ay nahuhulog sa yaman. Ngunit may mga koneksyon kami sa negosyo sa buong Pingyangzhou. Basta't makipagtulungan. May bebenta ang produkto sa buong Pingyangzhou. Ang babaeng ito ay matapang. Kailangan ko talaga ng isang lokal na tao para magbukas ng daan. Ang pangalan mo ay Shen Xiu. Sino si Shen Linyuan sa'yo? Siya ay ang aking ama. Sige, pumapayag ako. Pero may kondisyon. Hasyan natin sa 3 at 7. Ikaw 3, ako 7. Ako ang magtatakda ng presyo. Nakuha na. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Kumain ka na ba, Kuya Meng? Pumunta ka na sa trabaho. Handa ka na bang harapin ang bagyo, Yenye? Shen. Anong kislap at linaw? Mas maganda pa ito kaysa sa kristal. Ito ay isang baso ng salamin. May kakaibang lasa ang inom. 100 layang. Nakapagtamo tayo ng yaman. Ito ay simula lamang ng kasiyahan. Para sa ating pagtutulungan. Para sa ating kinabukasan. Ngayon ang tindahan ni Zhu ay nagbukas. Sobrang dami ng tao. Tayo namang tindahan ng asin at asukal, wala ni isang customer buong araw. Ang galing ni Zhu Yuan. Ang galing ni Shen Xiu. Walang iniwan sa akin na pagkakataon. Huwag magalit kung ako'y malupit. Pumunta ka at ipaalam kay Xu Zaizhou. Sinasabi lang na may nagbebenta ng bawal na gamot sa King Shaizen. Ipapadala niya ang tao para imbestigahan. Buksan ang pinto. Ako ang asawa ko. Naghihintay na ang asukal na pangluto. Meron pa bang puting asukal? Kaninang kahapon kumain ang binata ko. Gusto pa niyang kumain uli. Huwag mo akong siksikin, ako ang nauna. Lene. Ganap nang nasakop ng aking produkto ang Kingstone Town. Ang paraan ng pag-book ni Ernye. Shen ay hindi katulad ng karaniwang negosyante. Ang aking ama ay may napakamahigpit na pamantayan sa mga account noong siya ay buhay pa. Natutunan ko ang ilang bagay mula sa kanya. Walang problema. Ano sa tingin ni Ernye? Shen ang susunod na hakbang. Limitado ang pamilihan sa Kingstone Town. Si Wang Defa ay isang payaso lamang. Nakakatakot ang Pinyang Prefecture. Kahit ang mga malalaking negosyante sa kabisera ay may koneksyon. Sa halip na maghintay sa kanila, mas mabuting kumilos tayo. Ang Pinyang Prefecture ang tunay na entablado. Ang babaeng ito ay may pananaw na higit pa sa karaniwan. Tulad ng isang bihasang tao na lumutang-lutang sa dagat ng negosyo sa loob ng maraming taon. Hindi siya katulad ng isang nalugmok na dalaga mula sa probinsya. Ayos. Ngunit bago sumulong, kailangan pang gawin ang isang bagay. Magpatatag ng reputasyon. Si Wang Defa ay tiyak na hindi susuko ng madali. Kung hindi siya lubusang mapapahina. Maraming Wang Defa ang lilitaw sa hinaharap. Anong balak ng binata? Maghintay. Hintayin na siya mismo ang magdala. Lahat ay humakbang palayo sa akin. Sino ang may-ari? Ako yon. Ano ang kailangan ng Ginoo? May nagulat na ikaw ay nagbebenta ng ipinagbabawal na bagay. Nagsusulsol sa merkado. Siyasat. Paghahanap. Sandali lang. Gusto mong tumakas sa aresto. Anong batas ang nilabag mo? Anong bawal sa tindahan? Huwag nang magsalita pa. Bakit ang puti ng asin na ito? Parang yelo ang asukal na ito. Tiyak na iligal ang pagtitinda. Ang ganitong asin ay para lang sa hari. Saan mo nakuha ito? Isinarado ang tindahan. Kunin lahat. Lene. Anong tinatawanan mo? Kung alam mo ang kalidad ng asin, dapat mo ring maunawaan na ang taong nakakakuha ng ganitong asin ay hindi basta-basta na kaya ng isang maliit na mangingisda. Ang mga kakaibang bagay na ito ay hindi kayang makuha ng mga karaniwang negosyante. Ano ang background ng batang ito? Sino ka ba talaga? Buksan mo ang mata mo at tingnan ng mabuti.
Ang material na ito ay malamig, matigas, at may kinang. Hindi ito karaniwang kahoy o metal. Baka ito ang simbolo ng isang malaking tao sa kabisera. Si Dayday. Naiintindihan ni Dayday ang mali. Mali nga. Sa tindahan ko. Sinira ang mga bagay ko at sinabing hindi ito totoo. Hindi ko maitatanggi na si Wang Defa ang nag-ulat. Nagsasagawa ng utos. Wang Defa. Ayos. Bumalik ka at sabihin sa kanya. Ang kanyang buhay. Inaasahan ko na. Anong bagay yan, Ginoo? Walang silbi na tanda. Naglabas na ng hamon si Wang Defa. Panahon na para mangolekta ng interes. Kapatid Meng, dalhin mo ang armas sa tahanan ng Wang. Sige, matagal ko nang hindi gusto ang matandang iyon. Panahon ng malakas ang nangingibabaw sa mahina. Walang silbi ang makipag-usap. Tanging lakas ng kamao ang tunay na katotohanan. Dumating na ang panahon ni Wang Defa. Natakot sa isang sirang karatula. Pinapakan ko kayong mga walang silbi. Ano bang background ng isang dayuhan? Kung wala kang lakas, ibigay mo na ang pera. Huwag kang magalit, Ginoong Wang. Talagang hindi pangkaraniwang bagay ang medalyang iyon. Kislap ng materyal. Hindi pa niya nakikita. Baka simbolo ng isang malaking tao sa Beijing. Malaking tao sa Beijing. Tumakbo sa bayan para magbenta ng asin. Parang nauntog ng asno sa ulo. Sino ang may lakas loob na pumasok sa malaking bahay ng Wang? Wang Defa. Nandito ako para mangolekta ng interes. Ayos na bata. Hindi kita hinanap. Ikaw pa ang nagpunta dito. Sugod. Ihanda ang aking bahagi. Tao pa ba ito? Halos tao na, mabangis na hayop. Pwede na bang makipag-usap si Lolo Wang ngayon? May sasabihin si Ginozao. Hindi pagkakaunawaan. Ayaw na ayaw ko sa salitang hindi pagkakaunawaan. Hinahanap mo ang opisyal para isarado ang tindahan ko. Binabawi mo ang kabuhayan ko. Paano mo bibilangin? Magbabayad ako ng pera, magbibigay si Ginozao ng presyo. Hindi ako nagkukulang sa pera. Gusto kong ipagawa sa iyo lahat ng negosyo sa King Shaizen. Tindahan ng asin, tindahan ng asukal. Tindahan ng bakal. Ayaw ko. Kaya hayaan mong si Brother Meng ang magwasak isa-isa. Gawain ng mga magnanakaw. Pagnanakaw. Pinipilit mong bumili at magbenta. Nang aapi ng mga lalaki at mayayaman. Wala akong naiisip. Ngayon, gagantihan ko kayo sa inyong sariling paraan. Isang pagkakataon lamang. Ibigay ang mga titulo at libro ng account. Dalhin ang pamilya palabas ng bayan ng Qinshai. Kung hindi, bukas wala ng Wang sa Qinshai. Ibigay ko. Tindahan Zhou. Nakalutas na. Lutasin. Magsisimula bukas, tatanggapin ang lahat ng Wang's shop. May ibang plano ang Panday. Bagamat bumagsak si Wang Defa, maaaring may koneksyon pa sa Pingyangzhou. Huwag mag-alala. Bibilis ang pagdating ng Pingyangzhou. Yan ye. Shen, mas matamis ang candy kaysa sa buhay, di ba? Napakabihirang purong kalidad. Paano kung makakuha ako ng mas mabuti pa rito, 100 beses? Kahit na nakakaadik. Ang asin at asukal ay simula lamang. Para makatatag sa Dayan Station, kailangan ng mas malakas na armas na pang-downgrade. May high-grade steel ba ang boss? Pinakamatibay. Gumawa ng kutsilyo. Lipunang may batas. Gamit pang props sa pelikula. Mas matibay, mas maganda. Ang tigas ng bakal na ito ay tiyak na sapat. Gaano karami? Ang mga espada at kutsilyo ng hukbo ng Dayan ay madaling kumupas at marupok dahil sa cast iron. Ngunit ang modernong high-carbon steel ay ginawang mga makapangyarihang sandata noon. Tiyak na ito ay pumatay. Boss, dalhin mo ang 2 tonelada ng bakal na ito. At kailangan din ng grinder at cutting machine. Ginoong Wu, akin na ang lugar na to. Tulungan mo akong magtimpla ng bagay. Ang talimitong kutsilyo ay sobrang nipis. Madaling mabali kapag ginamit ang cast iron. Hindi gagamitin ang cast iron. Gamitin ito. Anong sagrado na bakal? High carbon steel. Itinak na tabak. Dumudurog ng bakal na parang putik. 10 piraso sa 3 araw, ayos na ba? Napakataas ng katigasan ng langit na bakal. Baka hindi kayanin ng pangkaraniwang apoy. Ginoo, ayos lang ba ang 3 araw, 10 piraso? Talagang isang Diyos ang iyong kakayahan, Ginoo. Matanda na ako pero susubukan kong lumaban. Gagawa ako ng mga espada sa loob ng 3 araw. Ginoo,
Nakagawa na ako ng hindi bababa sa 1-0 magandang espada. Magandang espada. Subukan mo, Kuya Meng. Kunin ni Lao Wu ang mga espada na ginawa noon para subukan. Saksak. Paano posible na parang mantika ang bakal? Talagang parang mantika ang bakal. May ganitong kutsilyo. Kahit ang pinakamalaking itim na oso sa bundok ay kakayanin ang laban. Mahirap ang trabaho ni Ginoong Wu. 10 piraso ay simula pa lang. Kailangan pa ng higit pang mga armas. Mga crossbow at sibat. Hindi ako magpapabaya sa inaasahan mo, Ginoo. Si Kuya Meng ang pinakamapagkakatiwalaang mga ngaso sa nayon. Gusto kong magtatag ng sarili kong pangkat ng mga bodyguard. Sa hinaharap, ang aking imperyong pangnegosyo ay magpapalaganap sa dakuan. Sa panahon na walang modernong mga batas. Ang mga armadong puwersa na may mga sandatang panluma, ngunit makabago ang kagamitan. Ito ang pinakamatibay na proteksyon. Ang asin, puting asukal, sigarilyo, sabon ay paboritong bilhin. Ang pangalan ay tinatawag na Diyos at demonyo sa bayan ng Qinshi. Ngunit tiyak na makakakuha ito ng atensyon ng mga malalaking tao sa Pinyangzhou. Ginoo San, may lumabas na zuyuan sa bayan ng Qinshi. Nagtatayo ng Zeus Department Store. Napakataas ng kalidad ng asin at asukal. Naapektuhan ang mga negosyante sa bayan. Ang mga gwardya ay may napakatalim na mga espada. Nahuli si Wang Defa. Zuyuan. Nakuha na ba ang detalye? Parang lumabas mula sa mga bitak ng bato. Kahit gaano pa katalim ang kutsilyo, hindi ito kayang talunin ang kapangyarihan. Kahit walang koneksyon, may mga dayuhan pa ring nagtatangkang mangagaw sa Pinyangzhou. Magpadala ng tao para magbigay ng imbitasyon. Imbitahan siya sa Zuixianlu para uminom ng tsaa. Magsimula sa magandang pakikitungo, saka ang lakas. Matalinong pagbibigay ng supply, ako ay sasali. Kung ayaw mong tanggapin ang inumin, ipapakita niya kung sino ang mas nakakaalam sa Panpingzhou. Ginoo. Ang presidente ng Chamber of Commerce sa Panpingzhou, si Liu Sanye, ay nagpadala ng paanyaya. Matibay ang pundasyon. May malakas na kayamanan. Mahigpit na nakikipag-ugnayan sa gobyerno. Baka ang hapunan sa Hongmen. Mas mabilis ang galaw kaysa sa inaasahan. Matagal ko nang binabantayan ang taba sa Yangzhou. Dahil siya mismo ang lumapit, paano hindi ko tatanggapin? Anong plano ng prinsipe? Pupunta sa handaan. Bago pumunta, magpapasyal muna sa bahay. Hindi pwedeng walang dala. Kailangan ng malaking regalo. Sa harap ni Ginoong Liu San, hindi sapat ang asin at asukal. Kailangan ng mas nakakatakot na bagay. Para malaman niyang ako'y tigre na kayang sumagap ng lahat. Hoy, Kuya Qiang. Tulungan mo akong makakuha ng ilang bagay. Para sa pinakamahusay. Hindi problema ang pera. Ang makasaysayang bagyo sa negosyo. Malapit nang magbuka sa Pinyang Province. Nasa harap mo ang Zuixianlu. Tara, makipagkita sa Diyos ng kayamanan sa Pinyang. Tumigil, sino ka? Si Zuyuaning mula sa Qinshaizen ay inimbitahan ni Liu Sanye sa isang piging. Pasok po. Ginosan, silid na may bituin. Bakit nandito rin ang dalaga ng Shen pamilya? Ako po ay kasalukuyang tagapangasiwa ng Zeus Department Store. Kasama ang may-ari sa salusalo. Ano namang masama doon? Alam ng tagapangasiwa na si Shen Linyuan ang tungkol sa kanyang anak na babae, na nagiging tagapangasiwa para sa mga dayuhan. Kahit sa ilalim ng lupa, kailangan pa ring magalit. Si Ginoong Liu ay nakikipag-usap tungkol sa negosyo ngayon. Hindi ito kwentuhan. Diretso na sa punto. Mabilis magsalita si Ginoong Zhou. Sikat na sikat ang Zeus Department Store. Talagang magaganda ang asin, asukal, pusporo at sabon. Para makakain. Maliit ang tubig sa Qinshaizen. Hindi ka makakapagpalaki ng dragon sa ilog. Ang Pinyangzhou ang tunay mong lugar. Kung sakaling magkaisa, ikaw ang magpapadala, ako ang magbibigay ng daan. Ang merkado sa Pinyangzhou ay walang hadlang. Hatyan natin ng pantay. Paano? Ang matandang Soro ay nagsalita. Kumuha ng kalahati ng kita. At kontrolin pa ang supply. Kapag pumayag, ibig sabihin ang Zeus Department Store ay naging tagasunod na ng Liu family. Nauunawaan ko ang magandang intensyon. Sanay ako na ako ang magpapasya. Itinatayo ko ang mga kanal. Ako ang magtatayo ng merkado. Huwag na mag-abala si Ginoong San. Ayaw mong tumanggap ng inumin, mapipilitan kang uminom ng masamang inumin. Nasisiraan ka ng loob kay Ginoong Liu San. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Ayaw ko ring malaman. Ako si Zuyuan, hindi kailanman natatakot sa mga banta sa negosyo ko. May tapang ako. Kung gusto mo ng pakikitungo, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan. Magagalit na si Ginoong San. Huling pagkakataon. Ibigay mo ang formula ng supply sa akin. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon, ikaw ay magiging alaala. Ate Meng, huwag mong madumihan ang aking damit. Anong klaseng kutsilyo ito? Ngayon alam mo na kung bakit ko kayang tumanggi, di ba? Si Xu Zaizhou ay aking kapatid na kasosyo. Kung mapagalitan ako ng aking opisina, hindi ka makakaligtas. Akala ni Xu Zaizhou na matatakot ako sa mga korap na opisyal.
Matibay na bakal na balisong, na parang tinutunaw ang bakal. Sunog na kutsilyo. Mainit na parang apoy, isang patak ng nakalalasing na baka. Tungkol naman sa itong palad na bomba. Sunugin ang sinulid. Kayang wasakin ang nang walang natitira. Mga malalaking paputok na parang mga homemade na granada na pininturahan ng itim. Wala pang naipapatupad na armas ang Dayan. Lakas nito ay tiyak na parang nuclear. Ikaw, hindi ka basta-basta isang ordinaryong negosyante. Isa kang demonyong may taglay na mahiwagang kapangyarihan. Ako na ang bahala sa matatabang karne sa pinyang. Para mabuhay, magpasensya ka lang. Kung magtatangka kang gumawa ng masama sa likod, ipapakita namin sa iyo kung ano ang tunay na paraan ng pagbagsak. Ang Ginoo kanina ay sobrang delikado. Si Liu Sanye ay may kontrol sa lahat. Hindi niya titigilan ang pagmamaliit sa kanya. Kung isusubo niya ang tampo na ito, hindi na siya si Liu Sanye. Bakit niya sinasadyang pasukain siya? Kailangan siyang kumilos. Kapag siya'y kumilos, ang koneksyon sa likod ay mabubunyag. Hindi lang si Ginoong Liu ang dapat harapin, kundi pati si Ginoong Xu. Hindi nakikipaglaban ang mga tao sa gobyerno. Noon yon. Ngayon, ako na ang magtatakda ng mga patakaran. Ang pakikipagsabuatan ng gobyerno at negosyo ang pinakamalaking kanser ng panahon. Isang araw lang si Xu Zaizu sa posisyon. Hindi na kailanman lalaki ang negosyo. Nagtatanong si Brother Meng tungkol kay Xu Zaizu. Mahilig sa suhol kaaway. Ang pangalan ni Xu Zaizu ay Xude. Tunay na kurakot na opisyal. Mukhang matino sa labas. Sa likod, walang pagsasawa sa korupsyon. Tinatanggap si Ginoong Liu ng suhol. Nang aapi ng mga tao. Pinakamahilig sa pagkolekta ng mga bihirang kayamanan. Puno ng ginto, pilak, at mga antigong bagay ang kayamanan sa kanyang tahanan. Madaling makuha ang mga bihirang kayamanan. Maghanda ng magarbong regalo. Bisitahin siya bukas. Bigyan siya ng kayamanan na hindi niya matatanggi. Bumaba ang tao, si Zuyuan, ay nakipagkita sa nakatatandang. Si Zuyuan ang nagpasimula ng malaking kaguluhan sa Qingshai Town. Sabi nila, pinahiya si Liu Sanye sa Juxian Tower. Si Liu Sanye ay nanamantala sa supply ng kalakal. Napilitan ng tao na mag-counterattack. Pinutol niya ang espada ng tagapag-alaga ng Liu family. Gamit ang Palm Thunder, pinagbantaan niya ang mga tao na mag-counterattack. Na-report na ni Liu Sanye. Pinalalaki pa ang katotohanan. Naghahanap ng kasangkapan. Maaasahan ba ang mga salita lamang? Kung ang mga tao ay may galit sa loob, bakit sila magiging kontento na maging maliliit na negosyante? Ngayon ay espesyal na bumisita upang bumati sa inyo, Ginoo. Ako ay tapat at matuwid. Ngunit ito ay mula sa puso. Buksan mo at tingnan. Ano ito? Yelo na tasa. Bihirang yaman mula sa ibang bayan. Narinig kong mahal ng Ginoo ito. Ipinagkaloob bilang regalo. Tingnan mo ang pangalawang bagay. Hindi ba't ito ang salamin na nagpapakita ng katotohanan? Huwag mag-alala, Ginoo. Ang salamin ng Mercury ay isang pambihirang kayamanan mula sa ibang bansa. Maaari itong mag-reflect ng tao, magtaboy ng masama, at magbigay ng magandang kapalaran sa opisyal. Napakamahal ng dalawang regalo ni Ginoong Zhu. Sabihin mo, ano ang iyong hinihingi? Nais ng isang karaniwang tao na magnegosyo sa Pinyang Zhu. Ngunit pinahirapan siya ni Ginoong Liu. Nais lamang ng isang karaniwang tao na makakuha ng makatarungang paghatol at isang pagkakataon upang mabuhay. Mahihirapan tayo. Malalim ang ugat ni Liu Sanye. Hindi tayo pwedeng makialam sa kompetisyon ng walang dahilan. Walang kailangang pakialaman. Kailangan lang manatiling neutral sa mga kritikal na sandali. May tiwala ang mga tao na matapat siyang matatalo. Saan kaya nanggagaling ang lakas ng loob ng batang ito? Ngunit hindi ako makikialam. Dalawang Diyos ang nag-aaway. Umupo at maghintay ng benepisyo. Bakit hindi? Haha, ang saya. Basta't hindi lumalabag sa batas ng hari. Hindi ako magiging pabor sa sinuman. Salamat, Ginoo. Nagbigay ng napakahalagang bagay. Para lang palitan ng isang pahayag na mananatiling neutral. Ang mga pangako ng mga tiwaling opisyal ay parang mga sumpa. Walang halaga. Ngayon, makakakuha ng ilang salamin para sa pagiging neutral. Bukas, makakakuha ng mas maraming pera at maaaring saksakin sa likod. Bakit pa? Panatilihin siya. Hindi pwedeng makialam ang gobyerno bago mapatalsik si Liu Sanye. Bagamat sa Kim Siksue, matalino naman siya. Hindi niya naintindihan ng husto ang sitwasyon. Hindi agad-agad magpapasya kung kanino sasama. Malapit nang magsimula ang laban. Ipag-utos sa King Shaizen na dalhin lahat ng imbakan. Magkakaroon ako ng malaking handaan sa Pinyang Zhu, pinakamalaking pamilihan. Alam niyang Liu Sanye kung ano ang tunay na malakas na atake. Napakagandang posisyon ng binata. Ngunit ang taunang renta ay 3,000 leang ng pilak. Hindi problema ang pera. Maaari nitong wasakin ang pamilya Liu. Kahit 30,000 leang ay sulit. Ginoong Shen, tingnan mo ito. Pabango.
Ito ay daan-daang beses na mas mataas kaysa sa magaspang na pouch ng pabango at pulbos. May nakamamatay na epekto ito sa mga kasamang babae ng mga mataas na opisyal at mayayaman. Pinakamahusay na tsokolate na matamis. Mas masarap ng 100 beses kaysa puting asukal. Pabango para sa mga babae. Tsokolate para sa mga bata. Dagdagan pa ng asin, asukal, alak at bakal. Gusto kong ang mga tao sa Pinyangsu mula ulo hanggang paa. Mula sa pagkain hanggang sa gamit. Lahat ay hindi maiiwasan sa Zeus Department Store. Pangkalahatang tindahan. Bukas ang pangkalahatang tindahan. Oh! Tindahan ng pamilya Zhu sa bayan ng Qingxi. Asin na mas puti sa nyelo. Asukal na mas matamis sa pulot. Pumasok ka na. Ang salamin ay malinaw na nagre-refleksyon. Mabango ang pabango. Magdala ng 1-0 bote. Malakas ang alak. Sa bilis na ito, hindi tatagal ang 1-0 sasakyan ng kargamento ng 3 araw. Kung hindi tatagal, bibili ulit. Sa harap ng ganap na bentahe ng produkto, walang anumang paraan ng negosyo ang epektibo. Hindi lang asin at asukal si Sanye. Pati ang pulbos at kolorite ay naubos na. Walang anuman sa tindahan sa silangang kalye buong araw. Lalo na ang pabango. Walang isang bote ang mga mayayamang babae sa bayan na hindi nahihiyang lumabas. Isang grupo ng mga cute na bata. Hindi sila magbababa ng presyo para makipagkumpetensya. Bumababa na sa halaga. Pero walang gustong tumanggap kahit libre. Sinasabi nilang asin ay mapait, asukal ay mapakla. Para lang itong pagkain ng baboy. Sa kabila ng dekada sa negosyo, nabuwag pa rin siya ng ilang produkto mula sa ibang lugar hanggang sa mapagod at mawalan ng pag-asa. Anong sabi ni Gobernador Xu? Sabi ni Datuk Xu na abala siya sa trabaho. Sila na ang bahala sa inyo. Palaging masigasig sa pagkuha ng pera ang gago. Ngayon nagkukunwari lang. Naghihintay si Xu Zaizeu. Kung hindi agad maresolba, baka magbalik loob ang lobo. Alam ni Sanye na may lihim na plano. Ngayon gabi, susunugin namin ang Zeus Department Store. Gago, yung mga bantay nyo ay may mga sandatang pang-iron na matalim. Gusto niyang sunugin ang lahat, akala niya matatakot tayo. Anong gagawin natin? Putulin ang supply niya. Ibigay ang utos na i-block ang lahat ng pinto at daanan sa Panyangzhou. Walang pwedeng pumasok o lumabas ng walang utos mula sa pamilya Liu. Sinuman, anumang karavan, hindi pwedeng makalusot. Gawing isang lungsod ang Panyangzhou. Sa tingin ko, baka bumaba pa ang mga supply niya mula sa langit. Pinipilit ni Ginoong Liu ang lahat. Sa ilalim ng pangalang pangangalaga laban sa mga magnanakaw. Isinasagawa ang pamamahala ng pagsasara. Ang mga inventaryo sa bodega ay sapat lamang sa loob ng 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, wala nang maibebenta. Inaasahan na. Sapat na ang 5 araw. Ngayon, magbantay ka. 3 araw mula ngayon, ilalabas ang pambihirang yaman. Limitado ang bilang. Ang pinakamataas ang presyo ang makakakuha. Pambihirang yaman. Mabilis nang nauubos ang karaniwang kalakal. Saan ka pa makakakita ng yaman? Nakahanda na ang mga kalakal. Gusto akong gawing paborito ni Ginoong Liu. Ipapakita niya kung ano ang tawag na Diyos na sandata na bumaba mula sa langit. Ito. Mga nuklear na armas na espesyal na inihanda para sa mga mataas na opisyal. Natutunan na kung saan ang pinakaliit na bahagi ng pader ng lungsod. Maaaring dalhin ito sa lungsod ngayong gabi. Mabilis ang kilos. Hindi talaga magigising ang mga sundalo. Kami ay mga ngaso sa bundok. Nakasalalay ito sa kakayahang magtago. Ano ito? Coca-Cola. Sariwang tubig mula sa ibang bansa. Pampagising at pampasigla. Nagpapahaba ng buhay. 100 piraso bawat lata. Sariwang langis mula sa ibang bansa. Magpahid ng pawis sa noo. Para guminhawa ang isipan. 50 ang bawat kahon. Ganito lang kaliliit na bagay. Bakit ang mahal-mahal nito? Nakakapanloko. Magbubukas si Shen ng 1 lata para tikman ng lahat. Hiccup. Ang tubig na ito ay para lamang sa langit. Kakaunti lang ang makakatikim dito sa mundo. Ang pinakamagandang tubig kasya lahat.
Gaano karami ang gusto mo, ibibigay ko. Limitado sa isang bote bawat tao. Yung kasama natin, uminom ng Sprite. Baka kailangan pa niyang gumawa ng tula tungkol dito. Saan niya nakuha ang mga ito? Binabantayan ang pinto ng lungsod sa loob ng 12 oras. Hindi makakapasok kahit ang lamok. Huwag mong sabihin, Tio, hindi ko alam. Parang galing sa langit yung mga bagay na yan. Siguradong may nakinabang at pinusasok ng palihim. Sino ba si Zuyuan? Walang silbi ang pagsasara ng lungsod. Sa dilim, hindi na makakatakas, kailangang maglabasan ng hayagan. Maghanda ng mga regalo. Personal na bisitahin si Xu Zaizu. Pagsabihan siya sa kasalanan ng panlilinlang at paglinlang sa tao. Aselyo ang tindahan ng Zhu. Tingnan kung mayroon siyang kakayahang makipaglaban. Sa batas ng dakilang piyesta. Lenwei. Ginoo, humihingi ng pakikipagkita si Liu Sanye. Dalhin ang 2 malaking kahong kahoy na pulang kahoy. Papasukin siya. Ang mamamayan na si Liu Changqing ay nagulat. Ang dayuhang si Zuyuan ay nagbubukas ng Zeus Department Store sa East Street. Nagsasalita ng mga kababalaghan upang mangloko ng tao. Nanghihikayat ng masasamang espiritu at masasamang bagay. Pinapayagan ang kanyang mga tauhan na manghuthot. Nasaktan ang tagapangalaga ng Liu family. Nagmakaawa ako sa inyo, parusahan ng mahigpit ang mga ito at ipasara. Anong mga kasinungalingan ang nagugulo sa tao? Sila'y nagnanakaw ng iyong negosyo. Ilan na ang naubos na dugo? Isang munting pasasalamat mula sa mga tao. Lenan, ahem. Ginoong Liusan, dapat lamang na ako'y maging tagapagtanggol ng mga tao. Paano ako makakatanggap ng suhol? Igalang ang mga nakatatanda. Ang bayad sa tsaa ay walang kinalaman sa ulat. Kung talagang nagbebenta ng masamang bagay. Hindi ko ito palalampasin. Bukas, ako mismo ang magsasara nito. Basta't isasara ng gobyerno. Makuha na ang lahat ng mahiwagang kalakal. Gino ay totoong nagsara. Madaling magsara lang ba? Kaya ni Zuyuan magdala ng salamin na may mercury. Malamang may isang eksperto sa likod niyan. Huwag basta-basta magpasok ng gulo. Kailangan kunin ni Liu Sanye ang pera niya. At si Zuyuan ay may mga pangarap din. Hindi bukas magsasara. Ito ay isang inspeksyon. Kumuha ng mas maraming kita. Dumating na ang gobernador. Dumating na si Gobernador Xu. Sa wakas ay dumating na. Halika't batiin si Ginoong Xu. Ako po si Zuyuan, nakilala ko na po ang Ginoo. Bakit hindi ka lumuhod? May mga nakamit na karangalan. Hindi umiimik kapag nakikita ang opisyal. Ako ay isang karaniwang mamamayan na isang mag-aaral. Gamit ang peking dokumento na binili sa itim na merkado, nagamit na. Nagre-report ang mga tao sa kalye na nagbebenta ka ng masama. Sisi ang ilalapat sa iyo. Ang mga binibenta ko ay para sa ikabubuti ng bansa at ng mga tao. Magandang bagay. Hanapin. Dapat may dahilan ang pagsisiyasat. Walang nakitang masamang bagay. Paano mo ipapaliwanag ito, Ginoo? Ako mismo ang titingin. Ano ito? Pabango. Isang banayad na spray, napakabango. Matamis na pagkain mula sa ibang bansa. Maraming kasanayan. Nakakaakit ng isipan. Lahat ng tao, ipasara. Zuyuan, Shenxiu. Ipapasok sa kulungan. Ginoo Xue, nais niyang agawin ng puwersa. Nagsasagawa ng tungkulin. Gumawa ka na. Sino ang may lakas na galawin ang anak ng Ginoo? Papatayin ko siya. Pagsuway sa batas. Ipinatawag ang mga sundalo ng lungsod para sa agarang parusa. Mabango ang pangalan ni Ginoong Xue. Itim. Itim na baluti. Lenwei. Humihingi ng paumanhin si Su sa pagkalit, nag-alala ang binata. Dumating ka sa tamang oras. Gamitin ang mataas na carbon steel na kutsilyo para itali ang opisyal sa karwahe. Mayaman at makapangyarihan, naglalakad ng pahalang. Ang binata ay kaibigan ng general. Ang kalakal ay pinahintulutan ng general. Sinasabing masama, pinagdududahan ang pananaw ng general. Hindi ko kayang gawin yon. Hindi pa. Salamat, Ginoong Su. Hahaha, ako'y isang simpleng tao. Alam ko lang kung kailan mo ibibigay ang pangako mong espada. Siyempre, darating ito sa loob ng 10 araw. Matandang Xude. Kumuha ng pera at naglakas loob pang tumakas sa huli. Huwag magalit, Ginoong San. Napilitan din si Ginoong Xue. Yung si Zhu ay nakipagsabuatan kay Su Heng.
Si Su Heng ay may 10,000 itim na mandirigma. Sino ang may lakas na humamon sa mga opisyal? Karaniwan, nagpapanggap si Su Heng na isang matuwid na opisyal. Hindi siya madaling maimpluwensyahan. Ngunit siya ay naimpluwensyahan ng mga banyagang tao gamit ang mga kutsilyo. Pero ano na ang gagawin natin ngayon? Bumaba ng 7% ang negosyo natin. Kung magpapatuloy pa ito, sa loob ng isang buwan magsasara na tayo. Ako, si Liu Changqing, ay hindi talaga matatalo sa batang may kulay dilaw. Hindi ako susuko. Kahit hindi maganda ang nakikita. Hindi rin maganda ang nakikita sa dilim. Kaya't ang isda ay namatay at ang lambat ay napunit. Mabilis na ipadala sa kabisera kay Ginoong Zhang. Sinasabing may mga halimaw sa Pinyangzhou. Gumagamit ng masamang mahika upang linlangin ang mga tao. Nakikipagsabuatan sa mga lokal na pinuno upang magrebelde. Mangyaring agad ipaalam sa emperador. Magpadala ng espesyal na investigador. Ginoo, ito ay isang malaking kasalanan ng rebelyon. Kung walang matibay na ebidensya, dapat silang parusahan ng kamatayan at pagpatay sa siyam na angkan. At ang mga kakaibang kasanayan at matatalinong plano sa kanilang pabrika ay ang pinakamagandang ebidensya. Pagdating ng inspeksyon, 9 na ulo ay hindi sapat. Mas mabuti pang sumugod kaysa hayaan na unti-unting masira. Mas mainam na maglakas loob at makipaglaban. Gino, sa mga nakaraang araw, napakataas ng negosyo mo. Naipit ang industriya ng Liu pamilya. Halos nagsara na. 70% ng merkado ng asin at asukal sa Pinyang ay nasa atin na. Inaasahan na ito. Pero si Liu Sanye ay may malalim na pundasyon. Kapag napilitan sa ganitong kalagayan, baka magdulot ng desperadong hakbang ang galit. Tapos na siyang tumalon. Kung hindi ako nagkakamali. Humihingi siya ng tulong sa likod ng kabundukan ng Beijing. Maaaring ibintang niya sa akin. Pagtataksil at pagpatay sa siyam na angkan. Kung bumaba ang pinadalang inspeksyon, hindi rin mapoprotektahan si Darren. Mag-alala ka. Kaya kailangan ko ng mas malaking baraha. Isang baraha na kahit ang palasyo o ang emperador ay hindi maaaring tumanggi. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng feudal na imperyo, na pwedeng gamitan ng makabagong kalakal upang labanan ang mga negosyante. Na pwedeng gamitin ang matibay na bakal na espada upang bumili ng mga opisyal ng militar. Ngunit kapag nakaharap na ang tunay na makinarya ng estado, hindi pa rin sapat ang lakas ko ngayon. Ang kailangan ko ay isang baraha ng isang makapangyarihang bansa. Ang daan ay katumbas ng panahon ng Tang at Song. Pagpapalakas ng agrikultura bilang bansa. Pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ay ang atrasadong kagamitan sa pagsasaka at mababang ani. Kung Haha! Bakit nandito si Zhu Gongzi? Yung kutsilyo na yan, matagal ko nang inaabangan. Ang kutsilyo ay ginagawa na, hindi ito magkakamali. May mas mahalagang bagay na pag-usapan. Tila isang uri ng kagamitan sa pagsasaka. Ngunit hindi ko pa ito nakita sa ganitong estilo. Kurbadong araro. Mas mahusay kaysa sa tuwid na araro ngayon. Mas madali itong gamitin at mas malalim ang pag-araro. Ang kahusayan ay tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. 3 beses. Hindi maraming magandang lupain para sa pagtatanim. Ang pagtaas ng 3 beses ay isang rebolusyong pang-agrikultura. Ang water wheel ay otomatikong nag-igib gamit ang daloy ng tubig. Gulong na pang-akyat. Malaki ang naitataas na bilis ng pagtatanim. Saan mo nakuha ang mga mahiwagang bagay na ito? Mga kakaibang yaman mula sa ibang bansa. Ginoong Su, nais kong ipasa ang mga guhit na ito sa iyo upang ialay sa korte. Isang malaking kontribusyon. Bakit hindi mo ito ipasa ng mag-isa? Dahil ako ay negosyante. Wala akong interes sa pagiging opisyal. Kung ako ang mag-aalay, baka magdulot ito ng panganib sa aking buhay. Iba ang mga matatanda. Hawak ang kapangyarihan sa militar. Lalabas upang maghandog. Siyempre, bibigyan ng malaking gantimpala ng korte. Kailangan ko lang ang pagkilala ng korte bilang isang emperador na negosyante. At ang pribilehiyo na hindi maabala sa Pinyangzhou. Ito ay kapalit ng walang halaga na mga guhit para sa amnestya. Kinilala ng korte ang mga kasangkapan ng magsasaka. Si Zhuiyuan ang malaking bayani. Walang sinuman ang magtatangkang humipo sa kanya. Mahal na regalo mula kay Ginoong Zhu. Tinanggap ito ni Su. Kailangan nating isulat ang ulat. Kasama ang mga plano, ipapadala ito ng mabilis sa kabisera. Naghihintay ng magandang balita. Gusto ni Ginoong Liu San na gamitin ang rebelyon laban sa akin. Ginamit ko ang mga nagawa ng makapangyarihang bansa para tuluyang isubsob siya sa putik. Hindi na kayang tiisin ni Ginoong San. Lahat ng pera ay nailagay na. May daan-daang libong tile sa bodega. Hindi mabenta ang mga inventaryo. May mensahe si Zhang Xilang. Nasa daan na ang mga emisary. Sa loob ng 3 araw, maayos na ang Yangzhou. Ayos. May kakayahan si Zhuiyuan na walang kapantay. Sigurado na itong pagkakataong ito. Kapag dumating ang emperador, lahat kayo ay makakasama sa aking kapalaran. Hindi tahimik ang Pinyangzhou kamakailan. Palaging maayos ang panahon. Tahimik ang mga mamamayan. Lang.
Kamakailan, may isang taong may kakaibang kapangyarihan na si Zhu Yuan sa lungsod. Hindi alam kung saan. Nakuha ang mga kakaibang kasangkapan at masamang bagay na malawakang ibinibenta upang linlangin ang mga tao. At nagre-recruit pa ng mga bantay para itago ang mga sandata. Tila may balak na rebelyon. Ginoo, may ebidensya ang mga karaniwang tao. Ito ang halimaw. May metal na silindro na may pull tab. Itim na putik na pagkain. Paano posibleng magkaroon sa mundo ng malinaw na mahika na lumilikha? At itong kutsilyo. Ang matibay na espada ay nahati ng isang mahabang itim na kutsilyo. Napakalakas. Hindi ito kayang gawin ng mga tao sa bayan. Nakatagong sandata. Hindi ito rebelyon. Ano ito? May mga saksi at ebidensya kasama ang paratang ng rebelyon. Walang takas si Zhu Yuan. Lene. Si Ginoong Su ang namamahala sa kaayusan ng lugar. Ano ang tingin mo? Akala ko. Ang sinasabi ni Liu Changqing ay puro kalokohan. Su Heng, pinapaboran mo ang mga demonyo. Kumita ka ba mula dito? Walang hiya. Ano ka ba? Naglalakas loob kang questionin ako. Ang Ginoo, si Zhu Yuan, ay hindi demonyo. Walang anumang palatandaan ng pag-aalsa. Ang mga bagay na natanggap namin ay hindi masama. Kundi mga bihirang yaman mula sa ibang bansa. Batay lamang sa isang salitang salita. Marahil ay mahihirapan tayong kumbinsihin ang lahat. May ebidensya ako. Ang ilang mga liham na ipinadala sa kabisera noong nakaraang araw na may mabilis na paraan. Maaaring mong makita, Ginoo. Yung ulat tungkol sa pagpapabuti ng mga kasangkapan sa pagsasaka ay ikaw ang sumulat. Tama iyon. Ilan sa mga ito ay mga makabagong disenyo na kayang baguhin ang agrikultura ng Jian. Ito ay walang bayad na ibinigay ni Ginoong Zhu Yuan sa korte. Totoo ba ang sinasabi ni Su Heng? Talagang si Zhu Yuan ang nagbigay ng mga disenyo. Siyang siya. Handa akong ipagpalit ang aking buhay bilang garantiya. Anong halimaw? Anong balak ng rebelyon? Inakusahan ni Liu Changqing ang mga bayani ng korte. Anong parusa ang nararapat? Ilagay si Liu Changqing sa bilangguan. Maghintay ng desisyon. Agad na isil ang lahat ng ari-arian ng pamilya Liu. Mahal na Ginoo, pakiusap na isaalang-alang. Siksu Di bilang isang opisyal ng gobyerno, ay hindi nag-imbestiga sa kalagayan ng mga tao. Sa halip ay nakikipagsabuatan sa mga tiwaling negosyante at pinaparatangan ang mga tapat. Iulat mo ang iyong mga bagay ng totoo sa emperador. Ginoong Su. Nasaan na si Ginoong Zhu ngayon? Kailangan kong personal na bumisita. Hindi nakita ng Ginoo. Natatakot si Xu Zaizu at umihi sa takot. Si Liu Sanye ay dinadala sa kulungan. Hindi na siya makakalabas kailanman. Akala niya hindi na siya makakatakas. Sa ilang simpleng plano lang, nabago niya ang lahat. Naitaboy ang dalawang pangunahing salot. Sabi ng espesyal na kinatawan, personal niyang pupuntahan. Handa na ba tayo? Buksan ang pinto at ipakita ang pinakamagandang bagay. Hayaan ang tagapagpahayag na makita kung ano ang tunay na kayamanan. Talagang parang isang paraiso ng salamin. Ginoo, ito ang mga pang-araw-araw na gamit sa unang palapag. Ang tunay na magagandang bagay ay nasa itaas. Mabilis, dalhin niyo ako upang makita ito. Ako si Zhu Yuan, nakilala ko na po kayo, Ginoo. Ang batang ito ay hindi mapagmataas o mapagpakumbaba. Kalmado at matatag ang tindig. Hindi katulad ng mga karaniwang tao. Ibinigay ni Ginoo Zhu ang plano ng mga kasangkapang pang-agrikultura. Lubos na ikinatuwa ng hari. Naglabas siya ng utos na ikaw ay itinalagang pangunahing negosyante. Binigyan ka ng gintong medalya mula sa palasyo. Mula ngayon, ang negosyo ni Zhu ay magiging malaya at walang hadlang sa buong rehiyon ng Dayang. Walang sinuman ang maaaring makialam. Salamat sa iyong malaking biyaya, Ginoo. Ang medalyang ito ay isang hindi matitinag na payong ng imperyo ng kalakalan. At mayroon ding isang lihim na utos. Nais malaman ng emperador. Kung mayroon pang ibang mga mahiwagang bagay tulad ng kurbada ng araro. Natikman ng emperador ang tamis. Gusto pa ng higit. Talagang mayroon pang ilan. Ngunit masyadong nakakagulat. Maaaring magdulot ng takot. Basta't makabuti sa bayan. Hinding-hindi sisihin ng emperador. Ito ay tinatawag na bisikleta. Hindi na kailangan ng kabayo. Paan ng tao. 100 milya sa isang araw. Paano mangyayari iyon? Hydraulic na telaan. Isang araw katumbas ng 10 babae. Buwan ng produksyon. Isang tao kayang buhatin ang 1,000 kilo. Paraan ng paglikha ng bakal sa mataas na hurno. Malaki ang itinaas ng produksyon at kalidad ng bakal. Para kang isang anghel na bumaba mula sa langit. Dapat ipasa ang mga planong ito sa palasyo. Natural na epekto. Ngunit ang paggawa nito ay mahirap. Kailangan ng maraming tao at materyales. Naway magbigay ang palasyo ng tulong. Anong kailangan mo, prinsipe? Kahit nabuksan, kailangan ng isang pabrika sa disyerto sa kanlurang bayan ng Pinyang. Mag-recruit ng mga artisan at manggagawa. Kailangan ng kaginhawahan mula sa gobyerno. Lahat ay ilalaan sa iyo. Sino ang magtatangkang humadlang? Tanungin siya tungkol dito. Salamat, Ginoo.
Nakabawi na tayo, Ginoo. Ito pa lang ang unang hakbang. Naitanggal na ang kanser ng pinyang. Nasa atin na ang mga negosyanteng imperial. Nagsimula na ang proyekto sa industrial na base sa kanlurang suburb. Sa wakas, nakatanim na ang ating imperyo sa negosyo. Ngunit hindi pa ito sapat. Kailangan nating maging pinakamayayamang negosyante sa buong mundo. Kailangan nating sindihan ang panahon na ito gamit ang apoy ng makabagong sibilisasyon. Peking. Iyan ang susunod kong biktima. Lumabas na ang unang batch ng mga roller. Talagang kayang hilahin nito ang 1,000 kilo ng isang tao. Subukan mo at malalaman mo. Dahan-dahan lang ang hilahin. Mas magaan pa ito kaysa sa paghila ng bulak. Mga kapangyarihan ng mga Diyos. Kahanga-hanga sa pagtatayo ng bahay at paglipat ng mabibigat na bagay. Nakakatipid ng lakas ng 10 beses. Magaling. Pagsasagawa ng maramihan. Ilan para sa sariling gamit? Ilan para ibenta? Hindi dapat itago ang mahiwagang bagay na ito. Paano mababago ang mundo kapag itinago? Gusto kong mapataas ang produksyon ng e-wheel sa labanan ng pag-unlad. Mas malaking cake, mas maraming hati. Ang pagpapakinis ng gulong ay panlabas lang. Nasa akin ang pangunahing teknolohiya. Pagbaba ng dimensyon, panalo. Hindi matutunan ng iba. Tindahan ng kalakal, Zhou. Ginoong Zhou, Zhou ang pangalan. Tindahan ni Zhou. Talagang maganda ang gamit nitong araro. 12 tael ng pilak. Katumbas ng 1 taon na ani. Ayaw maniwala si Lolo. Pero subukan muna ng 3 araw. Kung maganda, saka magbabayad. Maaari pang subukan. Zeus Department Store. Batay sa tiwala. Sagradong araro. Noon, 1 hektarya ay kalahating araw. Ngayon, wala pang 1 oras. Malalim at masinsin ang pagkakaararo. Kailangan ng buong nayon na bumili. Malakas ang pagpupumilit ni Ginosu. Hindi na rin gano'n ang kalaki ang pera. Sa kanluran, walang katapusang hukay. Malapit nang maputol ang supply ng pondo. Sa pagbebenta lang ng mga kalakal. Mauwi rin sa pagkasira ang pera. Kailangan ng malaking pondo. Sino ang pinakamayaman sa Pinyang Zoo ngayon? Maliban sa pagsamsam sa pamilya Liu, ay ang Huitong Tiangxia. Si Ginoong Qian. May higit sa 1,000,000 tael ng pilak. Siya nga iyon. Tulungan mo akong ayusin ang pag-inom ng tsaa bukas sa Zuixianlo. Ang may-ari ng bangko ay isang vampira na may labis na panghihingi. Kapag humiram ka ng pera, kailangan mong magtrabaho para sa kanila. Sino ang nagsabing humiram ng pera, Zhou? Para lang mapapayag siyang magbigay ng pera ng kusa. At magpasalamat pa sa akin. Matagal na kitang hinahangaan, Ginoo Zhou. Sa kabataan, tunay na isang bayani. Ginoo Qian, pakiupo na po. May malaking negosyo kaming gustong makipagtulungan. Plano kong ilabas ang pagbili ng shares sa Zeus Department Store. Ang kabuang ari-arian ng department store at public housing ay katumbas ng 1,000,000 na shares. Mag-iwan ako ng 600,000. 40,000 ay ibebenta sa mga mayayamang negosyante. Pagkatapos bumili ng shares, taunang hati-hatiin ayon sa porsyento. Gamitin ang pera sa pagbili ng mga bagay na hindi nakikita o nahahawakan. Paano kung malugi? Sa palagay ng moneylender, malulugi ako. Pero bakit ko ibibigay ang tunay na ginto sa binata? Basta bumili ng shares sa loob ng 3 taon. Ang pamumuhunan ay tiyak na magiging 10 beses. Maglagay ng puhunan. 2 o 3% kada taon. Maaari kong ibigay sa iyo ang 10 beses na kita. 10 beses. Ngunit sa huli, ito ay hula lamang. Isang pagkakataon lamang. Ang 400,000 kopya ay balak ibenta sa kabisera. Una, nais kong makipagkita sa iyo. Dahil tayo'y magkapitbahay. Walang pilitan. Kapag umabot na sa 100 o 200 tael bawat bahagi. Huwag kang magsisi. 400,000 bahagi, lahat ay sakop ng Huitong. Lahat ay sakop. 400,000 na bahagi. 4,000,000 na layang ng pilak. Makakain ng buong mundo. Huwag mag-alala. 3 henerasyon ng yaman, kahit ibenta ang lahat ay makakamit ito. Kung palalampasin ito, pagsisisihan mo sa buhay na ito. Itong kasunduan ay para lamang sa dibidendo. Walang karapatan sa pamamahala. Maaaring ilipat ang mga bahagi. Ngunit may prioridad ang department store sa pagbili pabalik. Karapatan sa pamamahala. Nagbigay ng 4,000,000 piraso na walang sinasabi. May kanya-kanyang larangan. Alam mo ang pagyurak ng bakal at paggawa ng salamin. Ibinibenta ang pabango sa mga mayayamang babae. Kung hindi mo alam, ipasa mo sa mga profesional. Umupo ka lang at maghintay ng pera sa katapusan ng taon. Ito ang tinatawag na kapangyarihan ng kapital. Ang mga bagay na dapat ayusin ng mga profesional ay ipasa sa mga profesional. Ako ay basta tumanggap ng pera. Ang 4,000,000 ito ay sulit. Paano mo ito nagawa, Ginoo? Ilang pirasong papel lang. Yung matibay na manok na ayaw magbigay kahit isang hibla. Naglabas ng 4,000,000 liang. Ito ang tawag sa kapital na operasyon. Ang pinakamalaking kita sa mundo ay hindi sa pagbebenta ng produkto, kundi sa pagbebenta ng inaasahan.
Ipaniwala mo sa iba na ang iyong kinabukasan ay walang hanggan ang liwanag. Kaya't kusang loob nilang ibibigay ang pera. 4 na milyong layang. Nakuha ang 20 na mataas na pugon. 5,000 na mga artisan. Mula ngayon, hindi magkukulang ang pinyang sa magagandang kagamitan sa pagsasaka. Nagsimula na ring mag-mass produce ng mga tank crossbow. Sa wakas, matagumpay na na-test ang unang Firelance. Subukan mo. Mas malakas ito kaysa sa crossbow. Kahit na may 1,000 kabayo, maari pa rin silang gawing salaan. Bagamat magaspang. Ito ay magandang simula. May armas na. Tunay na matibay ang loob. 10 layang naging 100 layang. Noong una, sinabi sa akin ng taong si Zhu ang tungkol sa kapangyarihan ng kapital. Nagdududa pa rin ako sa puso ko na siya ay isang manlilinlang. Ano ang nangyari? Nang lumabas ang 0% na bahagi. 3 beses. 5 beses. Ngayon sa itim na pamilihan, 100 liyang bawat bahagi at may mga tao pang nag-agawan. Hindi lang ako nakabawi. Kumita pa ako ng malaki. Anong bakal na manok? Ako ang manok na pinakamahusay maglabas ng gintong itlog. Ginoo, may mga tao na namimili ng stock ulit. Pabayaan silang maghintay sa pila. Ngayon, isang stock ay isa-isa 0 tile. Kulang ng kahit 1 sentimo, huwag nang pag-usapan. Magaling si Ginoong Pera sa paglikha ng itlog mula sa manok. Gumawa ng pera na hindi natin nakuha sa loob ng 10 taon gamit ang ating mga bahagi. Mutual na pakinabang at panalo. Pataas ng presyo ng stock. Pataas ng halaga ng merkado. Alam ng buong dayan kung gaano tayo kalaki kumita. Susunod ay papuntang Beijing. Hindi na ako kayang tanggapin sa Pinyang. Ang Beijing ang tunay na entablado. Mas malawak na merkado. Mas malakas na kalaban. Mas maraming kayamanan kaysa sa tao. Ipinagkakatiwala ko ito sa inyo. Kasama ko si Kuya Meng. Walang magiging gulo. Sino mang manggugulo, mararanasan ang apoy ng baril. Narito na ako sa kabisera. Mas malalim ang tubig ng kabisera kaysa sa Pinyang Zhou. Kapangyarihan ng imperyo. Sinaunang angkan. Ngunit wala akong takot. Dahil hawak ko ang yaman at teknolohiya na lampas sa panahon ng 1,000 taon. At teknolohiya. Gagamitin ko ang lakas na ito upang punitin ang kalangitan ng kabisera. At itayo ang aking sariling imperyo ng negosyo. Zhu Yuan. Nagsisisi ako na naubos ko ang lahat. Nabuwag ang pamilya, nawala ang lahat. Akala ko pag pumunta ako sa Beijing, magiging ligtas na ako. Ako, si Liu Changqing, kahit mamatay, hindi kita palalampasin. Pumunta sa Beijing. Para bayaran ni Zhu Yuan ang kanyang dugo sa dugo. Sobrang siksik ng Beijing. Ang kasaganaan ay kasaganaan. Pero sobrang lalim ng tubig. Magstay muna tayo. Zhao Hu, mag-imbestiga ka tungkol sa kalagayan ng negosyo sa kabisera. Hinahati-hati ng 3 pangunahing samahan ng negosyo ang kabisera. Sa silk industry, ang Jin Xiufang. Sa mga pawn shop at bangko, ang Zhu Baojie. Sa monopolyo ng asin at bakal, ang Sihai Trading Company. Malaki ang kita sa asin at bakal. Sino ang nasa likod ng Sihai Trading Company? Narinig ko na ito ay ang prinsipe ng kasalukuyang dinastya. Nagsimula ang Pinyang Zhou sa asin. Kapag pumunta sa kabisera, tiyak na magkakaroon ng hidwaan sa Sihai Trading Company. Ang kanilang protector ay ang magiging emperador ng dayan. Dapat ba tayong umiwas sa asin at bakal? Umiwas. Dahil nandito na tayo. Dapat tayong gumawa ng pinakamalaking negosyo. Ano kung prinsipe siya? Sa harap ng teknolohiyang bumababa ng antas. Pati ang emperador ay kailangang magbayad. Ngunit hindi matalino ang makipaglaban ng direkta. Kailangan ng pagkakataon. Makaraan ang kalahating buwan. Pambansang seremonya ng pagbabayad ng buwis. Mga sugo mula sa mga vasal na bansa. Nagdadala ng mga bihirang yaman. Nagtayo ang emperador ng silid ng mga kayamanan. Upang ipakita ang mga nangungunang produkto para sa pagbisita. Ang 3 pangunahing samahan ng negosyante ay nakikipaglaban para sa pwesto. May lihim na pakikipag-away at pakikipag-ugnayan. Ito ang magandang pagkakataon para sumikat. Sino ang magpapasya sa bilang? Susuriin ng Ministry of Revenue at Ministry of Rights. Itinakda ng hari. Nakapag-ayos na ang mga negosyante sa buong mundo. Kahit kalahati lang ng pwesto ang makuha natin. Pupunta tayo sa bahay ng Ministro ng Trabaho. Zhu Yuan. Siya ang nagbigay ng mga guhit ng araro. Tama iyon. Ito ay isang paanyaya. Sabi niya, ito ay regalo sa pagkikita. May ganito rin siya. Sa kagawaran ng mga gawain, hindi tinitingnan ang pinagmulan kundi ang kakayahan. Ginoo. Ibinabalik ko ang regalo. Bakit ibabalik? Dahil ito ay isang yaman. Tingnan mo, ang gilid ay makinis na parang salamin. Ang ordinaryong cast iron kapag pinakinis ay masisira. Ang hardness nito ay hindi bababa sa double ng cast iron. Hindi ito bakal. Anong material ito? Paano mo nagawa iyon? Pakipasok na ang tao. Ikaw ang Zhu Yuan na nagbigay ng plano para sa araro.
Mga plano ng kagamitan sa pagsasaka. Sobrang kahanga-hanga. Sobra naman ang papuri, Ginoo. Ang material ng gear na ito ay matibay. Hindi ito basta-basta na bakal. Makinis ang mga gilid. Parang gawa ng Diyos. Paano ito gawin? Nakasulat sa libro. Ito ay tinatawag na mataas na carbon steel. Sa aklat ay hindi lamang ang paraan ng pag-smelt, kundi pati na rin ang hydraulic hammer. Mga guhit para sa simpleng lade. Ito ay hindi lamang pagpapabuti ng mga kagamitan sa pagsasaka. Ito ay isang revolusyon sa buong industriya ng pagmamanupaktura. Gusto ng binata na ialay ang mga walang presyo na kayamanan sa matanda. Ang mga bagay na ito ay tanging ang kagawaran ng mga gawa lamang ang makakapagbigay ng pinakamalaking benepisyo. Nais ng mga tao na magkaroon ng pinakamatingkad na pwesto sa Hall of Treasures. Hindi na kailangan ng matanda na makialam sa pagsusuri. Kailangan lamang ng magandang salita sa harap ng emperador. Ang mga kayamanan sa Hall of Treasures ay dapat na magpamalas ng kapangyarihan ng dakilang Vine na bansa. Mahal na emperador, isang sulyap lang. Tiyakin na ang tindahan ng zoo ay sikat sa buong mundo. Kailangan din ng malaking gantimpala para sa iyo. Ayos. Sasamahan kita sa isang pustahan. Ano yan? Bakit natatakpan pa? Ang mga negosyante mula sa ibang lugar ay mahilig sa kalokohan. Nakarating na ang hari. Si Song Aiking. Ang sinasabi mong sagradong bagay ay yung nakabalot na pulang tela na stall. Tama po, Your Majesty. Gusto kong makita ito. Ako po si Zuyuan, nagbubuni na makipagkita sa hari. Ikaw ang nagdala ng larawan ng mga kasangkapang pang-agrikultura. Magaling ka talaga. Magpahinga ka na. Buksan ang pulang tela. Hayaan mong makita ko. Anong sorpresa ito? Ay. Ito nga. Ito ay. Ano ito? Dragon Chariot mula sa banyagang bundok ng mga Diyos. Ibinigay ng mga Diyos. Hindi kailangan ng kabayo para makagalaw. Talagang makakagalaw nga. Mas mabilis pa kaysa sa mga tumatakbong kabayo. Mahika ng mga Diyos. Hindi lamang mabilis. Madaling kontrolin. Sa patag at bundok. Parang nasa patag. Ang sasakyan ng emperador na ito ay pinakaangkop para sa labanan sa bundok. Mabilis na pagmartsa. Gamitin sa sistema ng militar. Mas makakagalaw sa hangganan na parang kamay lang. Ulat ng mga husabaping, inatake ang 3 lungsod. Malubha ang mga nasawi sa mga sundalo. Mahal na emperador, ang mga workshop sa kanlurang suburb. Bilang karagdagan sa mga kagamitan sa pagsasaka. Maaari rin itong magbigay ng mataas na kalidad na mga kutsilyo para sa hukbo ng dayan. Mga crossbow na may matibay na pagkakagawa at mas advanced na kagamitan. Kung magtatayo ng mabilis na medical na unit sa hangganan. Mga sasakyang panghimpapawid na dragon. Isang magandang flying dragon car. Zuyuan, hindi mo ako niloko. Ang flying dragon car ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Great Yan. Mga embahador, malinaw na ninyo. Ito ang lakas ng aking Tianchuang na bansa. Zuyuan, tumanggap ng utos, ang mga kalakal ng zoo ay pumasok. Ang mga kagamitang banal ay nagtagumpay. Iangat ang ating kapangyarihan. Ipinagkaloob ang pinakamagandang karatulan ng kalakalan sa buong mundo. Gantimpalang 100,000 pirasong ginto. Sa kabisera, itatayo ang pangunahing tindahan ng Zeus Department Store. Ang mga paggawaan nito ay itataas sa espesyal na supply ng Jan. Ang mga karaniwang tao ay nagpapasalamat sa iyong malaking biyaya. Sa pagkakaroon ng karatulang ito, agad tayong makakalampas sa 3 pangunahing samahan. At magiging tunay na hari ng kalakalan. Nakaaway na tayo sa prinsipe. Kung nakaaway, nakaaway na. Sa negosyo, parang laban sa agos. Kung hindi ka umuusad, atras ka. Natatakot sa pag-aaway. Mas mabuti pang bumalik sa Kingston Town at magbenta ng kamote. Ang prinsipe ay tagapagmana. Pero hanggat ang emperador ay nasa trono, hindi siya ang magdedesisyon. Lalo na't nasa kamay ko. Ang mga asim na hindi kayang gawin ng prinsipe. Anong asim? Lene. Hindi lang binigay ng ama ang pinakamagandang plaka ng negosyo sa buong mundo. Kundi nagpatayo pa siya ng pangunahing tindahan sa Zuko Street. Ano bang pinainom ni Zuyuan sa ama? At saka pa rin siyang itinaas sa espesyal na supply ng armas. Hindi ba't para mapatunayan niyang legal niyang makakagawa ng mga armas? Haring bato, magpahinga ka na. Masyadong mapagmataas si Zuyuan Feng. Nakapag-udyok na ito ng hindi pagkagusto sa mga ministro sa palasyo. Kailangan siyang parusahan. Mga negosyo sa buong mundo. Ang asin at bakal ang pinakamalaking kita ng huling palasyo. Kung hindi siya aalis, ang pundasyon ng silangan ay mabubuwal. May isang tao na ipinadala mula sa Pinyangzhou. Liu Changqing, na nakulong at inalisan ng ari-arian. Hindi siya nasa 3 bilangguan. Matagal na siyang namahala sa Pinyangzhou. May mga lihim siyang taguan.
Nagbayad siya ng malaking halaga sa mga gwardiya ng bilangguan para makahanap ng kapalit at makatakas mula sa tatlong demonyo. Sa kabisera, labis ang galit kay Zhu Yuan. Basta't bigyan ng kaunting suporta ang kanyang kamahalan. Tiyak na magiging mahusay na sandata si Zhu Yuan. Patawag siya. Pagsasakitan ko si Zhu Yuan ng labis-labis. Hanapin si San. Mukhang medyo malalim ang tubig sa kabisera. Talagang may lalim na ito. Anak mayaman, ayos ka lang ba? Walang problema, tinitingnan ang pagkakakilanlan. Walang anumang na ipinapakita. Tingnan ang kakayahan at armas. Ang nakakalason ay mga mahigpit na sanay na mga mandirigma. Sa Beijing, kayang mag-alaga ng mga mandirigmang ito. At matapang na manghahasik ng saksak sa harap ng emperador. Pinakamalakas na negosyante sa buong mundo. Sino pa ang maaaring maging prinsipe kundi siya? Naghahamon na siya. Hindi lang tayo dapat magdepensa at maglinis ng bangkay. Huwag mag-ingay sa mga otoridad. Ipasa ang mensahe kay Meng Tai. Agad na kumuha ng 30 na bihasang tao na may baril. Magsagawa ng tuloy-tuloy na paglalakbay patungong Beijing. Kung gustong maglaro ng prinsipe, samahan natin siya sa paglalaro. Walang silbi, lahat ay walang silbi. 3 mandirigma ay ginastusan ng malaki. Kahit ang mga negosyante ay hindi bumagsak. Mahal na Ginoo, huminahon ka. Nawala ang bangkay. Sikretong gantimpala. Narinig lamang ang 3 tunog na parang malalakas na kulog. Hindi na muling lumabas ang mga mandirigma. Mayroon bang napakalakas na lihim na armas? Malaki ang posibilidad. Kaya ni Zhu Yuan na gumawa ng Flying Dragon Car. Maaaring may hawak na matalas na armas ang iba. Hindi tayo dapat magmadali. Madaling iwasan ang nakalantad na armas. Mahihirapan tayong depensahan ang lihim na palaso. Kung hindi ito magiging lihim, gamitin ang mga paraan ng gobyerno upang harapin siya ng tuwid. Para hindi na siya makapagbukas ng tindahan kailanman. May tao mula sa Shangchenfu. Sinasabing lumabag ang tindahan sa regulasyon. Inutusan na itigil ang trabaho at ayusin. Sinasabing mas mataas ang tindahan kaysa sa katabing tahanan ng prinsipe. Nasisira ang feng shui, nagiging maselan sa mga detalye. Marami pang mas mataas na gusali sa Zuku Street. Bakit tayo lang ang tinetsek? Dahil nasa likod nila ang prinsipe. Pero hindi tayo pwedeng makipag-away at makipagtalo. Sa mga korap na opisyal, para kang tumutugtog sa bato. Sino ang nasa harap? Ako si Zhu Yuan, isang mamamayan. Hindi po kami nagagalit sa harap ng hukuman. Nandito ako para maghatid ng regalo. Ako ay isang matuwid na opisyal. Hindi ako tumatanggap ng suhol. Nagkakamali po kayo, Ginoo. Hindi pera ang ibinigay ng mamamayan. Isang malaking handog ito. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa mga nakaraang araw, nakabili ako gamit ang maliit na voice recorder para mapagsabwat ang mga insider. Nasa silid-aralan ng tagapangasiwa. Kailangan lang malaman ng Ginoo kung ano ang mangyayari kung lumabas ang ulat na ito sa harapan ng emperador. Nagkamali ng akala ang binata. Aking bawiin ang utos ng pagtigil sa trabaho. Sino ang magtatangkang humadlang? Ako ang unang hindi papayag. Labanan ng mga tiwaling opisyal. Walang silbi ang makipagtalo. Ipakita ang kanilang kahinaan. Paalalahanan silang hindi nila kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Narito na kami, Ginoo. Mga kapatid, salamat sa inyong pagsisikap. Magpahinga kayo ng mabuti ngayong gabi. Maghanda tayo ng isang malaking regalo para sa prinsipe bukas. Gusto niyang maglaro ng palihim. Kaya babaliktarin natin ang mesa. Maglalaro tayo ng todo. Huliin ang mga mambabatas. Si Zhu Yuan ay daring na maglakad-lakad sa Four Seas Trading House sa gabi. Para hanapin si San. Yung bulsa ng prinsipe, di ba? Simula ngayong gabi, may leak na. Masyadong mayabang na akala mo'y kaya ng ilang tao. Nahamunin ang Sihai Trading Company sa akin. 3 buhay walang utos. Ano itong uri ng mahika? Ito ay tinatawag na agham. Ihanda ang ikalawang round. Sino ang may lakas na gumalaw ng kahit kaunti? Nasaan ang libro ng mga account? Anong libro ng mga account? Huling tanong na. Sa madilim na sulok ng basement sa likod bahay. Umalis. Zhu Yuan. Siyang sigurado. Ipinadala ang Eastern Palace Guard para wasakin ang Zoo Department Store. Saksak ng libu-libong beses. Huwag gamitin ang mga gwardiya, mahal na Ginoo. Iyon ay katumbas ng pag-amin. Aminin na ang sihay na negosyo ay pag-aari ng mahal na Ginoo. Pinakakinatatakutan ng emperador ang mga prinsipe na nakikisalamuha sa mga negosyante para kumita at mahuli. Mawawalan ka ng pagkakataon sa trono. Ngunit nandoon pa rin ang mga libro ng account sa kanyang kamay.
Hindi siya mangahas, siya ay isang negosyante lamang. Kung ibigay niya ito, 300 ang magiging 100. Nanghahamon sa akin. Ang prinsipe ay hindi makatulog. Sa kabisera, walang takot na maghanap ng gulo. Ang kapayapaan na nakukuha sa pamamagitan ng panggigipit ay mahina. Ang prinsipe ay isang makamandag na ahas. Kapag may pagkakataon, hindi siya mag-aatubiling kumagat pabalik. Kailangan niyang maging sapat na malakas, na kahit ang emperor ay hindi basta-basta makakaapekto sa atin. Ang makinang steam ay darating na sa tunay na rebolusyong industrial. Walang katapusang lakas. Agos ng bakal. Ganap na kontrolin ang ugat ng panahong ito. Simulan na. Ang 3 opisyal ay nagpadala ng tao para sa imbitasyon. Nais nilang makipag-usap sa inyo. Ipinagpaliban, sabihin sa kanila. Kung gusto mo akong makita, pumila ka sa Zeus Department Store.